sapagkat dakilang kalooban at ang katotohanan ng Panginoon. Alleluia, mabuhay ang buwan. Alleluia, mabuhay ang buwan. Pupurihin natin ang Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Alleluia, mabuhay ang buwan. Alleluia, mabuhay ang buwan. Alleluia, mabuhay ang buwan. Alleluia, mabuhay ang Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. upang tayo maging marapat sa banal na misang ito, halina't magsisimula para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa Sa makapangyarihang makapangyarihang Diyos Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Dasal natin ang mga tumutulong sa ating simbahan, ang mga nagpapamisa at ang mga kasama natin sa pagsisimba, ang mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa kanila. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo ang aming mga kahilingan para maging lubos ang pagpapahayag ng mabuting balita, pakundangan sa ipinangakong Espiritu Santo na ipadadala ng iyong anak na salita at para maging lubos ang pagkupkop mo sa iyong angkan, pakundangan sa pahayag ng tapat na saksing Espiritu sa pamamagitan ni Jesucristo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, minabuti ng mga apostol, ng matatanda at ng buong simbahan na pumili ng ilan sa kanila upang suguin sa Antioquia, kasama nina Pablo at Bernabe. At sinugo nila ang mga pangunahin ng mga kapatid, si Judas na tinatawag na Barsabas at si Silas. Ipinadala nila ang sulat na ganito ang nilalaman. Kaming mga apostol at matatanda ay bumabati sa mga kapatid na hentil sa Antioquia, sa Syria at Cilicia. Nabalitaan naming ginugulo kayo ng ilang kasamahang galing dini, bagamat hindi namin sila inutusan. Di umano'y binabagabag kayo sa pamamagitan ng kanilang sinasabi. Kaya't napagkaisahan naming magpadala sa inyo ng mga sugo, kasama sila ng ating minamahal na Bernabe at Pablo, na di nag-atubiling itaya ang kanilang buhay sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Sinusugo nga namin sa inyo sina Judas at Silas upang ipaliwanag sa inyo ang nasasaad sa sulat na ito. Sa udyok ng Espiritu Santo, ang naging pasya namin ay wag na kayong atangan ng iba pang pasanin maliban sa mga bagay na talagang kailangan. Huwag kayong kakain ng anumang inihandog sa mga Diyos-Diyosan, ng dugo at ng hayop na binigti. Huwag kayong makikiapid. Layuan ninyo ang mga bagay na ito at mapapabuti kayo. Paalam. Pinayaon ang mga sugo pagdating sa Antioquia. Tinipon nila ang mga kapatid at iminigay ang sulat. Pagkabasa sa liham, ang mga tao'y nagalak dahil sa kanilang narinig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa gitna ng mga bansa, sabihing Diyos ay dakila. Sa gitna ng mga bansa, sabihing Diyos ay dakila. Nahahanda ako, O Diyos, ako ngayon handa na.
purihin ka at awitan ng awiting masisigla. Gumising ka, katawan ko, gumising ka, kaluluwa. Gumising ka, tugtugin mo, yaong lumang lira't alpa. Tumugtog ka at hintayin ang liwayway ng umaga. Sa gitna ng mga bansa, sabihing Diyos ay dakila. Sa gitna ng mga bansa, kita'y pasasalamatan. Poon, ika'y pupurihin sa gitna ng mga hirang. Pag-ibig mong walang maliw ay abot sa kalangitan. Nadarama sa itaas ang lubos mong katapatan. Ihayag mo sa itaas ang taglay mong kabantugat. Dito naman sa daigdig ay ang iyong kaningningan. Sa gitna ng mga bansa, sabihing Diyos ay dakila. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Ito ang aking utos. Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na higit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kaniyang mga kaibigan. Kayo mga kaibigan ko, kung tinutupad ninyo ang mga utos ko, hindi ko na kayo inaaring alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan, sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay pagkakalob sa inyo. Ito ang inuutos ko sa inyo, mag-ibigan kayo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of La Salle at Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Sino po ang itinuturing ninyong kaibigan? Alam niyo po ba ang mga sikreto nila? Alam po ba nila ang mga sikreto ninyo? Marami pong palatandaan ng pagkakaibigan. Nandiyan ang pagkakaroon ng parehas na interes, libangan, maging ng pinagkakakitahan. Nandiyan ang pagkasama-sama kahit minsan para kumain, mag-inuman, magkwentuhan, magtawanan. Siyempre, nandiyan din ang pagtutulungan sa oras ng pangangailangan. Pero sana, tandaan din po natin, isa sa mga solid signs ng pagkakaibigan at tunay na pagkakaibigan ay yung pagkasabihan ng sikreto sa isa't isa. Yun bang hindi mo masabi sa iba, kahit sa iyong pamilya, masasabi mo sa kanya at ganun din naman siya sa iyo. Matibay ng palatandaan po yan ng tunay na pagkakaibigan. Because you just don't share your deepest thoughts with anyone. You just don't open your heart with anyone, lalo na with strangers, di ba? Nagsasabi ka lang ng mga mahalagang impormasyon sa buhay mo sa taong pinagkakatiwalaan mo at kaibigan ito. Because with a true friend, you can really trust him or her with all of your secrets. Sinabi ko po yan sapagkat narinig po natin sa ating mabuting balita ngayon ang napakagandang pahayag ng Panginoon para sa atin. Sabi niya, "Hindi ko na kayo inaaring alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo." Ito ang patunay ng pakikipagkaibigan niya. Ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Kumbaga parang sinasabi ng Panginoon, lahat ng dapat niyong malaman, ang mga katotohanan tungkol sa akin, ang mga plano ko, ang kaligtasang hatid ko, ang ministeryo ko, ang buhay ko, lahat ay ipinahayag ko na sa inyo. Sapagkat kaibigan nga po ang turing niya
sa atin. Bukod pa sa gusto niya na mas lumalim pa ang ating pakikipagkaibigan o ang kanyang pakikipagkaibigan sa atin, sapagkat mas lumalalim nga naman ang pakikipagkaibigan kapag may tiwala ang magkaibigan sa isa't isa. Kaya sa pagpapahayag ng Panginoon ng kanyang sarili sa atin, pinapakita niya ang kanyang pakikipagkaibigan sa atin kasi pinapakita niya ang kanyang tiwala sa atin. Ang tanong po ay tayo, tinuturing din po ba natin siyang kaibigan? Do we also share our deepest thoughts with Him? Our struggles, our weaknesses, our problems, our doubts, and most especially our sins? O hanggang puro reklamo lang tayo? Hanggang puro hiling lang tayo? Hanggang puro pasalamat lang tayo? Nagtitiwala po ba tayo sa Kanya? Sa kapangyarihan niya na makatutulong sa atin? Sa pagmamahal niya na tatanggap at tatanggap sa atin? At sa awa niya na magpapatawad at magpapatawad sa atin? Tandaan po nating pinili niya tayong kaibigan samantalang makasalanan pa tayo, ha? Kaya hindi talaga siya naghahanap ng isang perpektong kaibigan sa ating katauhan, kundi yung kaibigang tunay na magtitiwala sa Kanya, sapagkat yun din naman ang magiging dahilan upang tayo ay mabago niya. Not unless we don't want to be close to Him, sapagkat alam natin ang ating pagiging close sa Kanya ang babago sa atin. Pero kung titingnan po natin, yun ang pagiging tunay na ng kaibigan ng Panginoon sa atin. Naisip niyo po ba, hindi naman talaga kayo or tayo nagsasabi ng mga mabibigat na kasalanan natin sa mga tunay na kaibigan natin na alam natin hindi tayo kukonsintihin? Sapagkat kapag kinonsinti tayo ng itinuturing nating tunay na kaibigan, hindi po tunay na kaibigan yan. Sapagkat walang kaibigan ang masisiyahan na ang kanyang kaibigan ay lugmok sa kasalanan nang wala siyang ginagawa upang ito ay pagsabihan man lamang. Nasa sa atin kung pananatilihin natin ang mga ganyang kaibigan sa buhay natin. Pero sinisigurado ko po sa inyo, hindi mga tunay na kaibigan yan. At yan ang siyang magiging hadlang din para sa pagkakaroon ng mga tunay na kaibigan. Lalong-lalo na sa pangalan o sa katauhan ng buong may kapal. Bear in mind na hindi tayo basta nagkakaroon ng kaibigan, pinipili natin ang ating kaibigan. Pinipili natin ang gusto nating maging kaibigan. Sana, una nating piliin ang ating Panginoong Hesukristo na pumili na sa atin bago natin siya piliin. Katulad ng sinasabi sa Ebanghelyo. At pinili niya tayo kahit na alam niya ang ating pinakapangit na sikreto. Sapagkat ang pagmamahal naman talaga niya at ang pakikipagkaibigan niya ay walang kondisyon. Kaya lang, ganun na lamang niya tayo kamahal, kaya ayaw niyang pabayaan tayo sa pagkakasala. Sabi nga, God loves us as we are, but He loves us too much to leave us as we are. To leave us this way, sinners. Masyado tayong mahal ng Diyos para pabayaan niya na nasa kasalanan lang. Mahal niya tayo kahit tayong makasalanan. Pero masyado niya tayong mahal na hindi siya papayag na pabayaan tayo na sadlak lamang sa kasalanan. Iyon ang isang tunay na kaibigan sa katauhan ng ating poong may kapal. Kaya sana ituring natin siya bilang tunay na kaibigan. Huwag po tayong mag-alangan na magbukas ng ating sarili sa Kanya sapagkat hindi niya tayo kasusuklaman, hindi niya tayo tatalikuran. Basta hayaan lamang natin siya na baguhin tayo dahil doon natin mas mararamdaman na tunay talaga ang kanyang pakikipagkaibigan. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong may magagawa ang Diyos. Kung may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringhin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat mahal niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong di ringhin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di ringgin ng Diyos
ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, Ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. Sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo. Diringgin ng Diyos Pumikit tayo. ang samo ko. Panginoon, salamat sa pagturing sa aking bilang kaibigan sa kabila ng aking mga kapintasan at kasalanan. Pasensya na at patawad sa mga pagkakataong hindi ko maituring ikaw bilang kaibigan. Kitang-kita ito sa pag-aalangan ko na magbukas sa iyo ng puso ko, ng saloobin ko, ng mga kahilingan at ng mga pagdududa, maging ng mga kahinaan ko. Kung magpapakatotoo lang ako, ito'y dahil sa ayaw ko kasing pakialaman mo ako, pero hindi ganun ang tunay na pakikipagkaibigan sa iyo. Patawad, Panginoon ko. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kung tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili, mayroong magandang mangyayari sa iyo sapagkat tapat ang Diyos sa pakikipagkaibigan niya sa iyo, na walang ibang hinahangad kundi ang kabutihan. Kung lalapit ka kay Jesus, tanggap ka niya kung sino ka. Pero mahal ka niya para panatilihin na ganyan ka na lang talaga. Kaya gusto ka niyang baguhin. Kasi hindi ka talaga makasalanan. Hindi ka talaga fairy town. Hindi ka talaga sadlak sa kalungkutan. Tulungan mo siya na ibangon ka. Tulungan mo siya na patatagin ka. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Ngunit natanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Ganda ng bawat pusong pagkatinibig mo, ngayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkain nagbibigay ng buhay mo. At alak na nagmula sa isang tangkay na ubas, inuming nagbibigay lakas. Ngunit natanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Handa ng bawat pusong pagkatinibig mo, ngayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa isamang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay ng iyong angkan
upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan na hindi masayang, kundi tumubo pa na mga kaloob mong walang katapusan, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mo sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mo si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang damban at paring naghahandog, siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng manghukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nang matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis. Huli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay ng kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon na aming Papa, ni Janis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga kakilalang yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ang mahal na birhen ng Lasalet ang ina ng Diyos. Isanuse ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at sa aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Tumawag tayo sa Ama. Ama Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso at diadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami at sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Ay, huwag kang magtago, di ka nag-iisa. Kasama mo ako, tawagin mo lamang, di ka mabibigo.
ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga pinagpapakasakit at sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niya nagbibigay galak. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin. Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, Ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin pati luhay pumatak. Huwag namang mawalan ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y magibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos sa may tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming pong salamat sa inyong pakikisa at sa mga tulong na binibigay ninyo na napakalaking bagay para makatulong din po tayo sa mga nangangailangan. Kaya maraming salamat po sa inyong tiwala at suporta. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Salamat Diyos. din po. Mary, Mother of the Lord, here is the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Nazareth. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Nazareth.